Tinawag na barbaric o mabagsik ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang panukala ni Senator Robin Hood Padilla na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability. Muling nanawagan ng senador kaugnay ng panukala kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte kung saan 3 ang nasawi at marami rin ang sugatan. Ayon kay Representative Tino, sukdulang pagtalikod ito ng pamahalaan sa responsibilidad. Hindi rin anya makatao ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa 10 taong gulang. Kriminalisasyon ito ng mga batang Pilipino dahil sa kabiguan ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi dapat ikulong ang mga bata dahil sa kapabayaan at kahirapan. Ayon naman kay House Good Government and Public Accountability at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangang pag-aralang mabuti ang panukala. Maganda yung proposal na yan, pero siyempre kailangan alamin din natin, pakinggan din natin yung insights ng iba-ibang mga stakeholders, ng mga iba-ibang mga halimbawa ng DSWD, ng mga ibang mga eksperto po pagdating po dito. Samantala, inihain naman sa Kamara ang isang resolusyon para iapela sa Department of the Interior and Local Government o DILG na utusan ng mga lokal na pamahalaan na i-augment ang seguridad sa mga nasasakupang public elementary at secondary schools sa pamamagitan nito ng deployment ng mga barangay tanod. Inihain ng House Resolution No. 1145 ni House Deputy Majority Leader at Pampanga 3rd District Representative Mica Gonzales. Bukod dito, nakapaloob din sa resolusyon na dapat magkaroon ng pagtutulungan ang Department of Education, Philippine National Police at local barangay councils para makabuo ng estriktong screening protocols. Gayon din upang makapagsagawa ng basic security at first responder training para sa mga barangay tanod. Rosa Lico, Zumahataw sa Balita Ngayon.